compliance with the protocol of IATF due to COVID-19, the Mungo Church of Christ are doing all its best to impose its rules and regulations. We are requiring the brethren to wear masks and impose social distancing while we're having our worship. Okay, so muli magandang umaga po sa atin lahat, sa ating mga
naka-online ngayon, live streaming. Good morning to everybody. Nationwide, worldwide pala tayo na nakatutok ngayon yung mga kapatiran natin na nag-aabang dito sa online worship natin. So sa ngayon, sa mga nasa gadgets nila, sa screen nila, get ready, prepare yourself, prepare also your unleavened bread and your fruit of the vine. And, so sa ngayon, we will be having our live streaming and we will be listening for the prepared shared lesson by our elder, Pastor Nicanor Alejandro, and our evangelist who will be giving us conducting the Bible study, no other than our evangelist, Teddy Flojo. So sa ngayon, we will be having our prepared opening song. So please stand by. Angels are singing redemption's sweet song, wonderful theme, glorious theme. Shout the glad message and join in the throng, singing redemption song. Sing it again, the sweet story, redemption, sweet song. Sing it again, over and over. The chorus prolong. Shout it again, the glad message, and join with the throng. Ever will sing praise to the King, singing redemption song. Over and over the melodies ring, wonderful theme, glorious theme. Heaven resounds with the tribute they bring, singing redemption song. Sing it again, the sweet story, redemption, sweet song. Sing it again, over and over. The chorus prolong. Shout it again, the glad message, and join with the throng. Ever will sing praise to the King, singing redemption song. Joy beyond measure awaits us up there, wonderful theme, glorious theme. Soon we shall join with the angels so fair, singing redemption song. Sing it again, the sweet story, redemption, sweet song. Sing it again, over and over. The chorus prolong. Shout it again, the glad message, and join with the throng. Ever will sing praise to the King, singing redemption song. Tabete Mataydayo ka Diyos mi apong ngalingitan at dito manen nga oras ti agsapa at yung natiptipon kami tapnoin kami manen apong mataydayawan dita napataganagan mo. Tawatin mi kadi nga sikat ti makikada ti tunggal may sakad kami tapnoin kami manen nga gadal katikti sa saom. Nga iso apong agbalin nga taraon dagiti bibiyag mi apong nga espirituan. Tulungan na kami nga rod tapnon dagiti saom nga maiburay kada kami. Kaya mag-epsep kung makadagit kung puso, panunod sa tungkal may sakad kami tapnon mabalimi apong kapag biyagan kadag tinaldaw-aldaw apong panagbiag ti dito nga lubong. Kasi tamit nga ilisi na kami, tinyaman nga pagdaksan, yun na pagkagalang ti pagbagimi, tapos ta, kaya't may tultuloy kung may layang tig-serbi nga
nga maipay ka dagiti padami nga tattao. Ket kastamet nga dawaten mi dagiti kakabsat nga awan pay ditoy sapay ka dita tulong amida tapnon makagteng dito ket makadwa mi nga agdadayaw ti napateganakan mo. Yan kastamet dagiti nabatbati pay apong aramid mi kumit mer dito yun kaput na nagad po Jesus. Amen. Nimbag nga bigat tayo, kakabsat. Mga daydayaw unay niya po Diyos. Dahil ni ka na tayo ti kundaway. Tapnoin tayo manin nga agadal. Iti sasauna. Dayta ti kanas kenan nga ramidin. Ti datayo nga anak ni Apo Diyos. Numan pa'y kanayon tayo nga agbasbasay ti Biblia. Masapol mo't nga adalin tayo niya. Ayaw pala no. Nalimutan ko na yung ano kasi hindi tayo ganong bihasa magtagalog, no? So pero gagawin natin lahat ang ating makakaya upang tayo ay makapag hiwatid ng magandang balita tungkol sa salita ng Diyos. Ang ating paksa ngayon ay matagpuan sa Bagong Tipan sa Acts chapter 20 sa Gawa chapter 20 verse 22 to 32. Alam natin lahat ng lagi natin na ito ay binabasa. Lagi natin na chapter 20 verse 22 to 32. At nakikita natin mga kapatid na si Pablo ay nakikita natin na kung lahat ng apostol, no, siya ang pinakamasipag. Siya ang pinakamasipag sa lahat ng apostol kasi special apostle siya, no? Special apostle. Kaya siya ang pinakamasipag, no? Walang hindi nagrereklamo kung ano ang sinabi ng Espiritu Santo sa kanya, talagang ginagawa niya, no? Hindi siya nagrereklamo, no? Kasi tungkulin niya no? Tungkulin niya. Ganito ang sinasabi sa verse 22, sabi niya, ngayon bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa aking doon. Tignan natin mga kapatid. Si Pablo kahit hindi pa niya alam kung ano ang mangyayari doon, no? Sabi niya, pupunta ako, pero hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa atin. So, hindi nagrereklamo. Pupunta. Kasi, yan katungkulan niya. Katungkulan niya. So, kung i-compare natin sa atin, mga kapatid, no? Ganyan sana yung attitude natin. Ganyan sana yung attitude natin. Oo. Para sa ganun, mapasaya natin ang Panginoon. Tingnan niyo si Apostol Pablo.
Noon, di ba, maraming ano sa kanya, yan ang apostol, yan ba ang murderer yan, terror yan. Pero hindi niya pinapansin. Ya? Basta kung ano ang inutos ng Panginoon sa kanya, kung ano ang kung ng Espiritu Santo sa kanya, doon siya, no? Hindi niya pinapansin, no? Sa atin nga ka na lang ng Bible, bit mo yung Bible mo. Tignan mo yung mga tao na nakakakita sa iyo. Oh, santo na 'yan. 'Di ba? Kinukutya ka. Pero masaya tayo. Masaya tayo. Pag ganyan ang sinabi nila, masaya tayo kasi nakikita nila sa atin na tayo ay santo. Makikita nila na tayo ay banal at mapaglingkod sa Panginoon. Ganyan si Apostol Pablo, no? Sa verse medyo mahina na yung ang eyeglass ko na, wala pang 1 year, medyo maglabo na. Ewan ko lang kung mata ko ang malabo. Hindi, mata. Edad mo malabo na. Ay, tama. Sabi niya, ang tanging nalalaman ko ay ito. Sa bawat bayan, binalaan ako ng Espiritu Santo. Nalalaman ko ay sa bawat bayan, dinaanan ko, sabi niya, pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapaghitain. Tignan nyo, mga kapatid, no? Kung tayo yung ganon, sabi ni Brother Sol, Brother Canor, punta ka doon. Alam ni Brother Canor na critical na doon, area. Pupunta kaya si Brother Canor? Hindi, kasi alam niya, critical siyempre matakot. Pero si Apostol Pablo hindi natakot. Hindi natakot. Bakit hindi natakot si Apostol Pablo? Alam niya na siya ay gagabayan ng Panginoon at sa iyong Espiritu Santo. No? Tignan natin yung at saka si Apostol Pablo, yung tinitignan niya yung katungkulan niya na ibinigay ng Panginoon sa kanya. No? Sa atin, ang natin yung mga elders, ganun lang ang ipaubaya tayo lahat sa kanila, no? Kasi katungkulan nila. Pero lahat tayo may katungkulan pala. Nung binabasa ko ito, ay hindi pala lang yung mga elders, mga evangelists o mga pastor. Hindi pala, tayong lahat may katungkulan. Ina-appreciate ko yung ni Brother Angel kahit saan nag-ano siya, nag-i-invite. Pupunta yung tao o hindi, basta nag-i-invite. Ganon din sa atin sana. Kahit hindi pupunta, ganito. Gaya yung dalawang binata kanina, nag-ano sila. Pupunta sana daw sila sa misa. Ayan, simbahan na yan, pupunta kayo. Dito ko na lang sa loob. Ewan ko lang na yung isa yung nakasira. So, ganun. Hindi tayo mahiya. Hindi tayo mahiya. Gaya ni Apostol Pablo, hindi nahiya Kahit sinong tao na kahit mataas na tao hindi siya nahiya. Hindi siya natakot. No? Ganun sana, mga kapatid. Sa 24, subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Nagawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoon Jesus, ang pagpahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob
ng Diyos para sa tao. Ganon, no? Na nakikita natin, mga kapatid, kung gaano ka-faithful si Pablo sa kanyang tungkulin. Ganon din sa atin, no? Kahit anong sasabihin nila sa atin, hindi tayo mahiya. Sa 25 tayo, nakasalimuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako nakikita muli. Ito, nagpapaalam na si Pablo, no? Dito nagpapaalam na sa mga elders dito. Nagpapaalam niya. Kasi alam niya na yung mga elders, alam nila yung tungkulin nila. Hindi, malapit ang kamatayan niya rito. Ang hatol sa kanya malapit. Oo. Malapit na eh. Kaya yung mga elders natin, mga kapatid dito, mga elders sa church, mga deacons, wala pa kasi tayong deacons, no? So, susunod na yan yung deacons. Kasi nasa Bible yan. Susunod na yung deacons. Tayo pala yung talagang may responsibilidad na mamangangalaga sa church, no? Kaya wag natin patulog-tulog. Kasi pag patulog-tulog tayo, pagdating baka hindi na natin mamalayan, darating na si Kristo, o bakit anong ba ginagawa mo sa church? Bakit hindi mo inalagaan ng mabuti? Bakit natutulog ka pa rin? No? Ganun. Kaya malaking responsibilidad yung mga leaders natin. Na malaki talaga. Ganyan si Pablo. Hindi niya kung yung trabaho niya. Hindi niya iniwanan, no? Sa 26, sabi niya, kaya't sa araw na ito sinabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo. Oh, bakit? Sabi niya, kaya't sa araw na ito, sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo. Bakit ganon? Kasi ang sagot diyan sa 26 sapagkat hindi ko ikinait sa inyo Pablo. Ang sagot doon sa tanong mo kanina sa 25 ay sinagot din ni Pablo sa kanyang sulat sa 26 na sapagkat sabi niya, hindi ko ikinait ang pagsasanay sa inyo ng buong kapasiyahan ng Diyos. Yun ang sagot. Kaya wag niyo akong sisihin balang araw, sabi. Oo. Ganon. Na? Lahat na sinasabi ni Pablo ipinangaral na lahat, no? Hindi nila sisihin kung ano ang mangyayari sa kanya. Thank you, Bradson. Sa 27 sabi niya, sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang layunin ng Diyos, ingatan ninyo. Sa 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang itinubos sa mga pamagitan ng dugo ng kanyang anak. Tignan nyo, no? Tignan nyo. Pinaalaala ni Apostol Pablo sa atin, sa mga elders, no, na ingatan natin ang iglesia. Huwag natin
pabayaan, no? Ingatan natin ang iglesia. Hindi natin pabayaan ang ating tungkulin, higit lalo sa ganitong panahon, ganitong araw, alalahanin natin. Totoo yung sinabi ni nung nagkukwento kami kanina sa labas, Brother Angel, tatlo kami ni Brother Canor. Totoo yun, na pag ganitong araw na, wala tayong ibang iisipin, no? Wala tayong ibang isipin kundi ang maglingkod sa Panginoon, no? Tama 'yun. No? Kaya pero karamihan kasi sa atin pa rin, no? Talagang lagi natin iniisip yung iniwan natin sa mga bahay-bahay natin, no? So, pero sabi ni Apostol Pablo, hindi natin isipin muna. Ang isipin natin yung paglilingkod natin sa Panginoon, no? Sa 29, alam kong pagkaalis ko, sabi niya, magsipasok ang mabangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ng kawan. Tingnan ninyo mga kapatid, no? Pag hindi inalagaan ang mga elders, ang church, anong mangyayari? Pag pabaya sila, anong mangyayari si church? Na mawatak-watak. At doon papasok yung mga ibang ibang asong askal, no? Doon, sino bang asong askal na tinatawag nila dito? Yung mga false teacher, no? Mga false teacher. Doon sila. At mawawala yung mga alagad ng Panginoon. Higit lalo ang mga elders natin, no? Kung sila nagpapabaya sila sa kanilang tungkulin, wala, no? Mawawala yung church. Mawatak-watak, no? So ganun ang sinasabi ni Pablo, na sana, sabi niya, pag alis ko, huwag ninyong pabayaan. Huwag ninyong pabayaan, sabi niya. Kaya challenge ito sa mga elders, no? Kina-challenge ni Apostol Pablo ang mga elders natin, para hindi sila magpabaya. Sa 30, sabi niya, mula na rin na lilitaw na mga taong nagsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat ang sumunod sa kanilang mga alagad. Tignan ninyo, na? Kung hindi tayo minsan nangyari sa akin yan, no? Muntik ako ng Iglesia ni Cristo Manalo, no? Muntik. Talaga, one month din ako Saka yung sa Mormons. Muntik na naman ako noon. Pero, yan ang papasalamat ko sa Panginoon. Hindi niya ako hinayaan na mapunta sa ibang landas, no? Hindi niya pinabayaan na ako ay mawawala sa landas, no? Kaya ganun, no? Ganun ang isang tagasunod ng Panginoon, no? Hindi basta-basta tayong maniwala sa mga tignan natin kung sino sila. Kung ano ang pinapangaral nila, no? Kung nagbabase sila sa
sa Bible, kahit nagbabasa sila sa Bible, kasi maraming nagbabasa sa Bible na i-twist nila yung i-twist nila, no? Na instead na gaya ngayon, sabi nila na kahit ano ka na lang, maniwala ka lang, you are saved. No? Wala na yung bautismo. No? Basta maniwala ka lang. Yan, tignan mo yan. Kung wala na yung bautismo, iba na yung turo. Na? Hindi nila sinunod yung turo ng Panginoon. Kaya doon tayo tignan natin kung ano ang totoo, kung totoo yung kwan nila. Ipangaral na nila sa atin. Kaya, ganyan, mga kapatid, no? Si Apostol Pablo, pinagsabihan niya lahat, yung mga elders, na sana alagaan nila ang iglesia. Yan ang iglesia, yan ang iglesia na tinayo ni Kristo, no? At yan lang ang nag-iisang iglesia na itinayo noong 30 to 33 AD, no? Yan ang ano natin. Kaya yan ang stand natin, mga no? Yan ang stand natin, mga kapatid. Walang iba, no? Doon natin sa Acts 2 doon nag-uumpisa, no? Kaya mapalad tayo. Yan ang lagi kong sinasabi, mapalad tayo. Kahit si Brother Canor, magkahapon nagkukwento kami. Mapalad tayo. At yung daan, ang daan yan ang tuwid na daan, na tuwid na madaan, hindi daan na yun. Kaya hindi natin pabayaan, mga kapatid, ang ating tinanggap na obligasyon sa Panginoon, higit lalo sa paglilingkod sa Kanya. Magandang umaga and God bless us all. Okay, so magandang sharing ng ating ebanghelistang si kapatid na Teddy. So, kung mapapansin niyo, ang ating sharing kanina ay tungkol sa mga pag-aalaga sa ating mga sinumpaang pananampalataya sa Diyos. At totoo nga po, kung di natin ingatan ang ating pananampalataya, ay maraming mga asong ulol dyan sa labas, naghihintay para dakmain tayo at iligaw. Marami po sa ngayon, lalo na ngayong panahon ng pandemya, maraming magagandang beautiful language, na panghakit nila sa inyo para mailigaw. Pero dun lang sana tayo sa tamang daan, hindi sa lumang daan. Sa tamang daan, na yun ang turo na hango sa Biblia. Kung kaya magandang sharing po yun sa atin kanina. At meron tayo lahat tungkulin dito sa church na ito. Meron tayong papel na gagampanan. Huwag niyo sabihin na membro lang kami, para pares tayong membro lang. Pares po tayo. Ang mga elders natin, sila ang overseer sa atin. Sila ang ating mga leaders na pinili natin locally, church locally, para sila ang maglingkod sa atin. At kaming mga ebangelista naman ay work hand in hand kami sa mga church leaders para sa ganon ay mag-mature tayo. We come up with the growing of maturity in faith. Then, wag niyo sabihin membro lang kayo. No, we are all preachers. We are all teachers of the word.
of God. Huwag niyong ipabalikat lang sa mga evangelist or mga elders ang maghahayag ng salita ng Diyos. We should all do our part to share. Wala namang mawawala eh. Kaya nga tayong may Bible study, pag-aralan natin para meron tayong i-share sa labas. Huwag niyong ipagkait ang meron kayong grasya. And like manner, pagka ipinaubaya lang ninyo sa mga elders ang paghahayag ng salita ng Diyos, the blessings will just go to them. Paano naman kayo? So in order for us, this is the secret of, this is our secret as a Christian. To come up with the maturity, our goal is to become mature, di ba? As a Christian. Spread the good news. Spread the gospel. Why? Simply because Christ, whom we believe that our King in this church, is the one commanding us sa Matthew. And He said, "Go ye therefore." Sino ba yung go na sinasabi niya? Tayo yun. All baptized, all believers, or Christians have the responsibility to go. A very broad yung word na go. Go ye therefore into the whole world and preach the gospel. Kaya lang sabi ni Brother Teddy kanina, beware of the false teachers. Who are these false teachers? These false teachers are the teachers who are not teaching the truth. Kaya false. They are twisting the gospels. Sabi ni Paul in Galatians chapter 1 verse 6 and 7. Yun ang pag-iingatan natin. Kaya mahalaga na pupunta tayo tuwing linggo supposed to be para madagdagan pa ang ating kaalaman and we will be encouraged, we will be edified sa ating pananampalataya. Okay? So, ayan, before we will have our Lord's Supper, Per, meron ba yung kanta ng invitation song? Or mamaya na lang? Per, saan na yun? Saan si Per? Okay? So, maybe call on, before we have the, gusto nyo insert na natin? Maybe call on Karil. Please come. Ito po si Karil ay isang young people natin dito sa Mungo. Yan, dito ka. Dito ka sa malapit sa akin. Okay. Grade 11 na ba, Karil? Grade 11 at matagal na rin siyang nag-a-attend sa atin. Dito, nakikinig, nag-aaral ang salita ng Diyos. And finally, we were surprised yesterday habang nagkakaroon sila ng training. Sabi niya bukas, magpapa-baptize na ako. What a good news! Can we receive an applause? O yan, ayan. So, we are now welcoming you, Karil, as a sister in Christ to this family of God. So, mamaya, pagkatapos po ng worship natin ay pupunta tayo sa ilog doon mga may gusto, then we will be doing the immersing or ano. But before that, may we ask you, Karil, gusto mo bang magiging isang anak ng Diyos na ganap? Wala bang namimilit sa'yo? Or nananakot sa'yo? Ganon? Wala bang, hindi ka ba nila wala bang pressure? Ganon? Ha? Ano? Wala po. Wala. Bakit mo ginustong magpa-baptize? What reason? Ano bang gusto mo mangyari sa buhay mo?
Yan. Para ano? Bakit gusto mo magpabaptize? Anong purpose? Anong reason mo? To be saved po. Gusto mong maligtas din katulad namin sa ating mga nagawang kasalanan. Kasi yung pinag-aral na, yung inaral namin sa iyo, tinuro namin sa iyo ay the only way that can wash away our sins is this water. Obey the water baptism. Naintindihan mo ba 'yon? Okay, so maraming salamat. So ito si Sister Karil, ang ating bagong kapatid sa Panginoon. At tapusin muna natin ito. Then pagkatapos ito, ay pupunta tayo sa ilog. Ano po? So maraming salamat at welcome to the family of God. Okay, so now yung mga maglilingkod sa ating Lord's Supper, please be ready. So before that, may we have now the prepared song. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flowed be of sin the double cure. Cleanse me from its guilt and power. Not the labor of my hands can fulfill the law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. While I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. Okay, so bago natin tanggapin ang ating komunyon, ay nais kong ipaalam sa inyo so that you know what you are doing, what we are doing. There is a purpose of doing this. Kaya yan sinulat because it's a command for us Christians. Na maliwanag naman yung mababasa dyan sa screen or sa Bible ninyo, na kasulatan ni Pablo. Huwag yung kung anong araw gusto mo magkomunyon, gawin mo dahil may nagpapakomunyon. Hindi po. Biblical yon. Ang nakapattern sa Biblia na ginagawa natin ngayon ay may command yan na the same, doon sa binasa ko kanina sa Matthew, do. Ang sabi na naman ng ating Haring Kristo ay, do this in memory of me. At when? Kailan ba ang paggawa niyan? Every first day of the week. At yan ay ngayong araw, linggo. Kaya yan ginagawa natin. Kasi yan dyan yan. Sa 1 Corinthians chapter 11 ay isang utos sa ating mga Kristiyano na gawin natin bilang pag-alala kay Kristo na naghirap para sa ating mga kasalanan. Actually, gusto ko lang ipaalam sa inyo. Ang pag-take ninyo sa komunyon ay hindi niya maalis ang kasalanan niyo. That's what you believe, di ba? Hindi po. Pag-alala lang, to remember lang what He did for us. It's only the blood of Christ that cleans us from our sins, and that not that fruit of the vine, and that
unleavened bread. Yung pag-take lang natin is commemorate para malagip, para malaala natin ang ginawa niya dun sa Bantay Kalbaryo na namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. And I repeat, hindi yung Lord's Supper na yan ang magtanggal sa ating mga kasalanan. Maliwanag po. Kaya ginagawa natin yan kasi ang command sa atin ay to commemorate what He did sa Mount Calvary. Opo? So yan po. So ang ating. Now may we call on us David ba? Or sino? Who will serve? Emong? Or, okay, please come. Diyos mi, amamilitan. Diyos mi, amamilitan. Agyaman ki mamanen, ti ipaay mo kada kami gundaway. At ti apo ti tinapay, akas simbolo ti bagi. Ni apo mga Isus, nga nilan sa Diyos Cruz, idisumbotin na, digidi basbasol mi. Ngam sakbay nga amen mi, dawatin mi bendisyonam, ken pakawanan ti nyaman ang nagbusal, basulan mi ti matang mo. Tapnon maikari kami amang lakam, ami ipaay apang laglagip mi ti ipapatay na, ken tiya ay na. Digito yung rod ti dawatin mi, ipatigunagan na po mo Isus. Amen. Ulit tayo pararag. Diyos mi nga nilangitan, maulit kami manen nga agyaman, tinpaay mo nga gundaway kada kami. At tuy apo titubog ti ubas, akas simbolo ti darana. Anagayos di krus, idisubutin na ti basbasol mi. Ngem sakbay nga lakamen mi, dawaten mi nga bensyonam. Tapno may kani kami manglakam akas
Panglaglagip mi ti papatay ken ti iyaay na dito hindi dawaten mi gaputi na pati ganagan ni Kristo nga pumiimin. Okay, so muli, ang susunod nating gagawin ay ang paghahanda ng ating offering or handog. Paghandog ng ating handog. Kung mapapansin nyo, as I've been telling you, transparent po ang charge natin dito at lahat ng ating offering ay mayroon makikitang improvement, di ba? And from time to time, na-update tayo ng ating charge treasurer where our money went or kung saan natin nagastos, di ba? So, sa ngayon, I urge you, brethren, na kung pwede, maglaan pa tayo ng giving natin with a purpose because we've been planning again na kompletuhin natin itong ating gadgets for this live streaming. So kaya I've been begging you na kung pwede ilaanan natin at ang offering ay
ito lang ang araw na pagbibigay ng offering. Hindi yung sa tuwing magmi-meeting tayo ay mayroon na offering, ay hindi po, hindi yun pattern. Kasi maliwanag naman dyan sa ating screen na there is a purpose and a specific day that Paul commanded in his letter to the churches in Galatians, in Corinth, Corinthians. Na, diyan as I gave order, sabi na to the churches of Galatia, ano sabi niya? Ganun din ang gawin nyo, di ba? Na kailan? Tuwing unang araw ng linggo. So yun yung specific lang. So meron na tayong purpose at meron na tayong specific date na paghahandog lang. Kaya nga binigyan tayo ng Panginoon na pagtatrabaho 6 days, di ba? For us to prepare for this offering, for this day, para sa paghahandog natin sa gawain ng Panginoon. Actually, our God, hindi niya kailangan ng pera ang Panginoon natin. Ang nangangailangan ng pera, for this very purpose, is tayo mga saints. Sabi niya dyan sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1. Ano sabi niya? Now concerning the collection for the saints, hindi for God, no. For the saints. Maliwanag yan, intindi natin. Diba? So yan po, maraming salamat sa pagpapaliwanag why we are doing this collection every Sunday. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily give. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Kararaktil. Mas mo namin nalitaan daw kami apo timpal mo gundawi kan salangat mi aton apo ti kleksyon mi ti dating nga bigat akas maipa iti iglesia. Tuwato karit ka apo nasapay ka ma tabensyon ang kuma ti dahit mantit kamit apo sapay ka ma tabensyon ang kuma digiti pagsapol ami. Kan karon apo na bensyon ang kuma digiti trabaho mi. Sapay ka ma apo tayo din na kami tinyaman pagkadadila mi nga daydayaw tin santuan nga sa tum. Ato apo ti duwatin mi tinipati ka na kami sa pangapon. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid.
ang pangalawang pagbasa ay nahango sa sulat ni San Mateo, chapter 6, verse 19. Sabi dito, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito, may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Verse 20, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, nandoon din ang iyong puso. Yan ang salita ng Diyos. Okay, so maraming salamat, Pastor Canor, sa inyong sharing. Pinalalahanan lang po tayo doon sa Matthew. Matthew, ano na yun, Brad? Matthew 6:19 po. Tama po yun. So sa ngayon ay meron ba tayong ibang church announcement? Ipapaalam, ganon? Wala? Okay. So, mamaya, we will be having our water baptism sa ilog pagkatapos ito, before we end it up. At inuulit ko po yung mga anak ninyo, mga apo ninyo, kung gusto nyong maturuan sa pag-manipulate nito, ay pwede nyo silang papuntahin dito sa Sabado ng umaga. Huwag kayong mag-alala, libre snacks naman natin. Yung mga ladies natin ay nag-prepare sila ng snacks at saka lunch. So, hindi sila magsasawa mag-prepare para sa ating mga young people. Sino pa yung mga young people natin na pwede? Wag na lang. Any volunteer na lang. Kung sino may gusto na lang. Open. Kung sino may gusto na mga anak ninyo or apo ninyo, whether miyembro man or hindi pa miyembro, ay pwede nyo pong papuntahin dito at tuturuan po ni Toper sa kanyang on how to manage the live streaming. Okay? So, any more announcement? Wala na? Wala na, Brad Canor? Wala na? So, itutuloy din natin yung church building improvement sa Sabado. Yung para sa mga kalalahikihan na kwan. Ito yung nangyaring ginawa natin nung Sabado, kahapon. Inano natin yan. Then, sa Sabado, meron pa dyan, lagyan natin ng kanal dyan sa labas. Okay? So, sa ngayon, we will be now having our parting song. And closing prayer will be Brother Mimoy. Okay? So, there. King of my life, I crown thee now, thine shall the glory be. Lest I forget thy thorn-crowned brow, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Show me the tomb where thou wast laid, tenderly mourned and wept. Angels in robes of light arrayed, guarded thee whilst thou slept. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Let me
me like Mary through the gloom. Come with a gift to thee. Show to me now the empty tomb. Lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. May I be willing, Lord, to bear daily my cross for thee, even thy cup of grief to share. Thou hast borne all for me. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Timidyo kagapsat lihat sa spray. Managpraburkin managyata Diyos. Mamingin hilitan. Matadayaw itinakamu. Apo, agyaman kami manin, tanalpas mi, di obligasyon mi, akas kristyano, isuamatin kang panagserbi. Mawin apo ting kami, panagdayaw, ken kasamit ting kami, panagadal ka di sa som. Apo, agyaman kami, kadi di sasawum ngayon kam nangikan, sapay la kumata, may mula, kadakati panpanunot mi, kadakati kanunggan ti pusok. Apo, manyaman dakati, hingkam nagpasulan, pakawanin na kami, akas pamakawami, kadakati nagbasol ka kami. Adupay ti, hingkam dawatin apo, amom dakati kang ronan nga kailangan mi king kaapo. Inagani ni Kristo nga po mi. Amen.